Ayan, recorded na ba? Sabi nga namin kagabi pa, matulog ng maaga eh. Hmm. Kaya lang, tinapos pa siyang Oo. super Okay lang sin... po kuya. If ever po next time, kunwari, late, alam niyo po late na lang siyang natulog. Ako po ay prefer na mas makapag-rest na lang po siya. Like, pag super late kuya, pero kung tansya niyo naman pa, ay okay na yung sleep ni Josh and he can attend po yung session namin. Okay lang din po sa akin yan. Kasi dapat maaga siya pagka matutulog ka, eh, talagang maaga siya dapat. Kaya lang, na, kasi, nung dumating yung mga, relatives, Yes po. Nakwento nga po ni Ate Julie na jump pack po yung weekend niyo oo, po. tapos ako, para akong, ulit, para akong sinipon na, nag-antibiotics ako ulit Oo. eh. So, Mm. actually, Kaya nahilo po talaga. nung Monday, parang nag-chat ako kay Ate Julie na ay, nakapag-chat pa ako kung may session ng Monday. Tapos sabi niya nga po, tulog pa daw po kayong dalawa. Oo, ako kasi, Kaya okay sumama lang. yung Okay lang pakiramdam ko po noon, yun, kuya. nung Sunday, dahil, Mm-mm. pumunta kami doon yung last na ginawa nila. Pumunta kami doon sa parang bagong amusement park sa Pampanga, Mm. sa dulo, sa Lubao. Kaya lang, dahil meron akong sipon, yung inner ear ko it was not functioning. Mm-mm. Ko para akong nag-vertigo. Okay po. Kaya sabi ko, ang tagal ko nang parang na napalo pa ako ng vertigo na ganun eh, no? Tagal ko na nakadanas ng ganun. So, hindi ko siya, kahapon, nakatulog ako na so pagkagising ko, gising pa. Eh, Mas, ano pa? Ginawa niya, tinapos yung muna isang ED course. Sabi ko, Mm-mm. hindi Okay lang kaila, po yun, kuya. hindi naman Mm-mm. kailangan, di ba? I mean, pwede naman sa ibang araw yun. Mm. Yun na kailangan sinabay. Sabi ko sa kanya, ang importante yun, yun survive, saka to be healthy. Kasi, ako nga, dahil may ako sa ilong, forever ko siyang, dinadala, no? Oo. Forever nyo nga po. Yan po So, yung ano, no? Yung nagka-fracture po kayo sa oo, ano. kaya konting lang, na ako. Sabi ko, not worth it na yung, mo yung health mo. Maniwala kay Elon Musk. Sabi ko, kasi Elon Musk, workaholic. Okay na maging ang gawin mo everyday something, pero you don't have to be like him. You know, for me, sabi ko si Elon Musk, ano, for all the, makakalimutan din siya, di ba? Si Tesla, sabi ko na we owe everything to him in modern life natin na may Mm-mm. kinanong ko yung pinsan ni Joshua, hindi niya kilala si Tesla eh. So sabi ko, Mm. contribute to mankind, pero yun, laging, ka rin. Kasi pagka nagka-family ka, tapos papabayaan mo yung family mo dahil sa sa work mo, that is not, Correct. that is, Mm-mm. magagalit yung mga anak. May sakit ka, okay na, namatay ka, may mga ganun, Mm-mm. Yung Okay lang po. kilala mo yung sa, habang sumasagot si Josh, yung Chris Falyarme ba yun? Saan po? Sa Sorry po. FB influencer, Ano po yung ano, name is ulit, kuya? Refuho, hindi ko alam pa paano pronounce, pero FB friend ko Ah, rin kasi yun no? So, ah, nagpadala ako ng hindi, friend hindi request sa mukhang kanya. hindi pa ako familiar, kuya. So, she's younger than me na influencer. Iba nga, Mhm. kilala siya personally kasi talagang nakikipag-meet siya personally talaga. I don't Mm. know kung consultant, I don't. Pero she has a lot of following. Kahapon, nakita ko, patay na eh. Nung, sa, Ay, nung Sunday, ganon? pala, nagsisimba, tapos captured. Inatake po siya? Aneurysm, putok yung aneurysm. Sa, Aneurysm. sa simbahan. Mm. So, kasi if you see her, she looks very healthy. Mm. Sabi ko, tinan mo, Josh, will not be worth it. Yes.
Kasi talagang you're doing sa extra na. Sa ginagawa ng iba, biro mo, no? Nagsasabay-sabay pa. Mm. Sabi ko, Okay parang lang yun, Joshua. Kapag next time, kunwari may mga need kang tapusin or what, pwede mo naman ako i-inform na we'll skip. Kunwari, may session tayo ngayon. Pwede naman natin siya gawin tomorrow. Kasi Thursday naman ay free din naman ako tomorrow. Kasi tapos ko na po yung office days ko eh. yes. Di po ako naka-RTO. Kaya di ba usually po, ang sabi ko po ay first 2 weeks ay Huwag mo na akong pumail. nag-RTO po ako Okay lang. usually, Malakas kuya. ka. Kaya twice a week lang po. Huwag mo na akong pumail. Tapos, Ito tayo. Parang family na kami. ayos. Oo. Sorry kuya, nasanay lang. Nasasanay lang. Mm, Ano, sabi ko sa kanya, wala namang masama doon, nasipag mo nga di ba? Kaya lang, Yeah, pwede pero naman, ayun nga Josh, pwede parang naman sa ibang araw, di ba Mel? Pwede correct. naman sa ibang araw Tsaka, yung tapusin yung course. Wala naman deadline. Naman deadline kagabi. So, yeah, matututunan mo din yan yung mga time management na kung sino yung urgent and important, yun yung priority. oo, Tapos kung tama. sino yung important pero not urgent, pwede mo siyang ilagay sa next agenda mo or ipagpabukas mo siya. Mga ganun. Kaya Parang nakasurvive. alam mo yon, mag-filter ka na ng mga task mo Tama. by that way. May ganyan po eh, yung quadrant Oo. na important, urgent, Oo, parang not iba-ibang tier of important, urgency, di ba? Iba-ibang, not so important pero urgent din. oo, Tapos meron oo, naman din, kunwari mga errands natin, ano po yun eh, oo. minsan not so important, parang will Pero, survive, pero urgent. urgent. Oo. Mm. Baka walang Baka lulutuin. kasi meron po tayo, ako aminado ako may mga nagagawa akong not important, not urgent, pero ginagawa ko kagad. Oo, oo. So alam niyo yung parang na-occupy na yung time ko instead I'm doing other stuff. Yon. Pwedeng you may use that. Nakalimutan ko yung ano yun eh, for time management yun, Josh eh. Ako kasi dyan ako gumaling nung eh, hindi pa ako ganito Mm-mm. kalakas Mel Mas hirap pa ako, yung physically, Mm-mm. cardio-wise. Nung ako, intern, no? So, kailangan kong i-time manage talaga yung sarili ko kasi baka ma-atake ako sa... Mm-mm. Pero na-survive ko siya kasi nga, yung time management, ito, ganito, tapos mamaya, Oo, correct po. pag-ano, kasi yung mga classmates namin, yung iba mabait, cover ka nila. Sige, pahinga ka muna. So, Mm-mm. palit tayo. Sige, pahinga ka muna para may break. Tapos, mamaya, i-cover mo ako naman papahinga. Mga internal arrangement kami ganun. Parang meron nga, sabi ko nga sa kay Joshua, meron nga class kami, may lupo. Talagang para hindi mag-flare up yung loop. Tinutulungan namin siya. So, swap kami ng ganun. Mm-mm. Or kaya namin. Baka Mm. muna. Kasi para makasurvive din siya. Pero, she needs to manage herself, no? Kung hindi, Yes pagka po. sumumpong yung lupus niya, hindi talaga siya makagrabe. Baka ikamatay niya yun. Pagka bumaba yung niya, yung time niya. Talaga yung time management. Kasi ito, matter of life and death na yung namin, kami dalawa no? Sa batch. Meron kaming matter of Mm-mm. life and death na situation kung hindi namin na tamang management. Gosh, hindi nyo na ano yun. Matter. Pero, kasi Ano pa na, young pa naman po kuya si Josh. Parang ang dami niya din kasing energy. kaya nga, Parang ano yan, kala niya parang pagka malakas he siya, has all the time in the world pa. oo, nakita mo nakita tayo, wala siyang energy, di ba? Lupay-pay siya dun, no? Mm-mm. Ano siya nun lupay-pay sabi ko, nakita mo yan, ngayon. Oh, you take your health for granted. Papatikim sa'yo minsan ni God, no? Pagka you take something for granted, sabi ko, wag. Mahirap yun, yun pagka yung pinaano sa'yo, paparealize, baka hindi ka na makabalik doon sa dati. Mm-mm. Yes po. Napaka-fragile pa naman. Ako ngayon, para kung ano kasi feeling ko, lakas ko rin, bago pa tayo nagkita, bago ko na
ano, nang galing ka, nagkita kasi tayo after, pagbalik ko sa from from Manila, para nga ako Yun po nagkasakit. yung ano eh, nagkasakit kayo after lang nung ano natin eh. Oo, kasi siguro may mga, di Tama ba, po 'di ba? Yung pagkabalik nyo po. oo, maraming umaano, di ba, sa Metro Manila, yung mga respiratory infections. Mm. Yes po. Tapos ito na naman, Influenza-like illness. saka matindi eh. Ito, paano ito? Gumamit ako ng mga yung mga hindi na antibiotics eh. Saka ang lapot na ng Mm-mm. mga klase nito mga to ha. Matibay sila. Si Josh nga, ina-asthma. Ina-asthma siya eh. Ilang beses namin siya ninenebulize. Sabi ko, naku, baka, hindi ba kasi nagkasakit na ganyan tapos magtutuloy-tuloy yung asthma. No? Kanya na sabi ko, Mm-mm. ano siya, yun, Mm. ah, ah, good boy siya na masama yung pakiramdam eh. Talagang maaga siyang Napa pahinga eh. napa ano po nila eh, na down siya talaga eh. Oo. Saka hirap siya eh. Saka ubo ng ubo. Sabi ko, huwag mo antayin. Malakas ka na naman, yun na naman. Feeling mo parang infinite yung mo, energy. Saka strength. 26. Your score in 26 is 3 out of 4. Ayan, nag-accounting lang ako nung ano mo. Scores din habang nagsasagot ka, Josh. 2 out of 2, 2, 4. over 16. Thirty-two, 33. So ayan no, yung problem natin for 33 is you're given with the different products and then yung starting material mo lang ay S2 bromobutane. Tapos you need to outline yung mga following.
Mel, in high school kami, Mel, saka, Yes po, kuya? in high school kami, ano may schoolmate kami, no? Well, supposed to be a model student, masipag siya, no? Talino, Mm, masipag, so dapat inspiration siya, di ba? Kaya lang mhm, nangyari sa kanya, uh, I don't know if it's direct cause ng yung mga ginagawa niya or talagang genetic dahil sila. Pero nagkaroon siya ng mm. leukemia. Ah, Ay, ganun po? oo, so ngayon, pero talagang ano siya, yung pag talaga, kahit na Ano may, kaya yun, kuya? Napansin ko po sa hindi ko po to by base po ito sa personal experience. May mga nakilala din po ako na nagka-leukemia bigla. Siguro feeling ko po genetics yung malaking factor, familial history. However, napansin ko po ang common denominator nila, kuya, mga super workaholic. Like, baka, ano po yun, mga nagpupuyat po talaga. tama, Yun yung mga nakita Josh, ko eh. So, pakinggan mo. oo, ay sorry Diyos, hindi ko pala kita sa tinatakot ha. Kaya parang may mga moments na pag pagod na po ako, maglilisen talaga ako sa katawan ko kasi parang natin yun defense mechanism yun na parang kunwari pag inaantok ka na Oo, or pagod na talaga, nagsha-shutdown na yung mata mo. So it means you need to rest. Kasi tama. defense mechanism ng katawan siya na parang, oy, pagod ka na, you need to sleep or rest na. It knows Kaso what, lang, yung iba pong tao, siya, ano, kasi alam tignan natin natin, yung mechanism behind that eh. hindi, tsaka Iinuman Mel, nila ng ano kasi, gamot Mel, or halimbawa, ewan chemicals. ko kung sa no, generation, sa inyong time nyo, ganun na yung mentality. Dati kasi, iniisip, yung mga turo sa amin, yung dapat, yung willpower, no? Kaya ano mo, yung will, na kahit na Oo. pagod ka na, onto ka na, lalabanan mo yun sa okay. Oo. At tas, I think may ganung mga instances na pwede po iyon. Pero oo, yung tsaka lalo ganun, na kung OA na po. oo, tsaka na yung regular na kasi, your body knows what it needs. Kunyari, sabi ko kay Joshua, kunyari, pagka inoperahan ka, Josh, unconscious ka, okay, unconscious ka, you had an accident, Mm, unconscious ka, dapat hindi mo alam nangyayari sa'yo, di ba? Pero tama hindi, po. bibigyan ka ng mga anti-stress meds. Kasi the body Mm, knows. Alam niya, kahit na yun niya, alam niya na under stress yung body. Kahit na hindi niya mm. nararamdaman, conscious about it, Yeah, actually, nag-a-adjust po ng kusa yung katawan oo, kahit papaano eh. alam niya. So sabi ko, wag mong listen to your body. Kasi ako, kaya nga ako, buhay pa ako. Sabi ko, dahil sinabi sa akin ng doctor, what's the point of getting high grades tapos sa mamamatay ka, yung records mo, itatapon sa basura. Yun yung sabi sa akin no? Which is true naman, tama, di ba? Pagka namatay Opo, na ako, they won't keep my records. Saka kung ano harsh man reality. ibabasura na yun kasi na ako, under the ground na ako. So sabi ko, Yan nga din po yung lagi kong sinasabi sa mga new employees namin. Lalo na yung mga parang first job po nila yung sa company namin. Yung sa company po namin, minsan po ay super daming workload talaga. So sabi ko, na lang, parang as experienced na employee, parang sabi ko, may mga ganyan akong instances kasi nung pag una po young ka, ideal ka, idealistic, oo, tapos parang you do what you want na para ma-improve yung mismong productivity, output, ganyan. Kasi nga, ideal ka pa eh. Pero at oo, the end of the day, pag iniisip mo, companies can easily replace you. Parang, naman sila mag-move on pa rin sila kahit wala ka eh. oo, kahit na Parang wala ka, imagine kahit mo, na kunwari, magkasakit supervision ka, ka, ma-hospital, mamatay, worse. oo, Papalitan ka lang din nila kasi replaceable ka nga eh. So, sabi ko, parang at the end of the day, hard reality ito, mag-move on lang sila kahit wala tayo. So, I think we should also invest dun sa sarili natin more than dun sa ginagawa natin tama, kasi for the sabi ko nga, di ba, employer. minsan, meron silang, nag-uusap sila ni Joe saka si Dean Alex sa mga, yung mga, kasi parang sinisip ni Dean Alex, sino ba propone ng hypothesis na something,
So sabi Mm-mm. ganun, ito, ang aga namatay, sayang. He could have, or she have, could have contributed more, di ba? Mm-mm. Kaya lang nga, hindi niya, sabi ko nga, gusto mo marami kang makontribute, babayin mo yung buhay mo. Hindi nga Totoo naman early. po. Hindi mo mas maagang Mm. na contribute, pero in the end, tapos what's the point of yung umaba yung buhay mo? Kaya para ano pangalan nun? Stephen Hawking. Iniwan siya ng family niya, di ba? I mean, sa Mm-mm. totoo lang, bino mo, yung pamilya mo, iniwan ka, kahit na may pera ka kasi, stay ka na. Pwedeng ganun, sabi ko, so, mo, invest ka sa sarili mo dahil at the end of the day, util ka, mahirap, wala ka na. Tapos pag namatay ka agad, mas konting mo accomplishments in the end, di ba? Pero ano yan, kuya, parang sa akin po ito, parang kahit anong remind din po natin minsan sa younger generation, so kaya kay Josh din po, hindi pa siguro nagmamatter. Kasi Kasi malakas-lakas alam, pa. basta marirealize siya pa yun, kuya, na parang health is wealth talaga. Nung una po, nung mga younger days ko, parang, health is wealth. Kunwari, pag mag-birthday po, di ba, good health, ganyan, ganyan. Oo. Ngayon, super appreciated ko na po yung mga ganong greetings. Alam niyo, kasi alam na natin na sa ganitong It's not ganun, hindi. age, no? Si Joshua nga, nung may sakit, sabi ko nga, ang masunurin talaga no? Kasi talaga Mm-mm. ang sama ng pakiramdam niya. Saka siya mismo nag-ano sa akin na papahinga na siya. So, inom daw siya ng Mm-mm. gamot. Kahit na, sabi ko, teka muna, i-observe muna kita. Dad, kailangan akong minom ng gamot. Oh, Mm-mm. ganun kasama? Sabi ko, no? Eh, I have to observe first kasi kung baka naman viral, sabi ko, no? I don't Mm-mm. want to give you, pero siya na mismo. Sama daw ng pakiramdam. Yeah. Tapos pagka, si Joshua, alam mo, kahit na kasi may konting lagnat niya, on the go pa yan eh. Pero kung Tama. Mm-mm. bagsak na siya, ibig sabihin, hindi niya kaya. Yeah. You're good, Josh. Hindi, at least alam po ni Josh Tama. yun yung maganda. Nakikinig din po siya sa body niya when it comes na pag may sickness po talaga. When to take medicines. Pagka grabe na, dun lang. Mm-mm. Pagka, Ayun, Josh. Ah, gumaganda na naman yung pakiramdam, ayun na naman. Sabi ko, wag. Yung to cut the story short, yung sa imbis na naging inspiration siya, alam mo, ganito yung mausapan no sa Don Bosco. Oh, pre, huwag kang mag-aral masyado kasi baka magkulukimia ka. Imbis na-inspire niya mag-aral kasi kahit na may sakit na siya, pumapasok siya eh. Mel, diba? Tutuusin okay dapat po. talagang ginagawa siya example. Dapat inspiration siya. Sabi nga nagsipag o wala kayong masabi sa schoolmate kahit na sick. Tapos pero is to eat Mm-mm. na pa rin, nag-attend. Nag-exam pa. Until na one time, hindi na siya pumapasok. Yung pala, hindi niya kaya talaga. And Mm-mm. after a few days, we found out, kung yun daw gusto pumunta sa, sa wake, patay na pala. Bis na naging Mm-mm. inspiration siya na, 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 tularan siya. Kasi ganyan sinasabi ng mga pari eh. Hindi. Ang usapan ng mga estudyante, huwag tayo masyado mag-aral kasi pag nag-aral tayo masyado, sobrang tayo sipag, mapupunta tayo, magkakasakit tayo. Nagbaliktad, di ba? Imbis na naging inspiration, naging pa siya, yung negative model pa, no? Yes po. Tama So, ba, Josh, na per item sa SN1 and SN2 yung in-offer mo? Except for letter B? Ay, letter B. Yeah, SN1 lang yung in-offer mo for B. And then for C din, SN1. And for letter D ay SN to SN1. Correct? Tama ba to? Ayan, for number 33, Josh. Tama. Sige. Check lang muna natin tong number 33 mo. Ayan. You rejoin ka lang kapag pag
weekend tayo. Okay, let's start with 33A. So, ang given natin ay S-bromobutane and you provided here the structure for S-bromobutane. So, check muna natin kung ito ay S. So, we have here bromine, 2, 3. Okay, so S ito. So, ngayon, yun nga lang ito, binaliktad mo kasi, right? So, check ko ulit kung S ito ha. 1, 2, 3. Okay, S. This is S. Tapos, bakit SN1, possible sa SN1 and SN2 tong A? Very strong nucleophile kasi po si ethoxide, pero tertiary kasi so baka medyo unlimited. Oh, tertiary to? Secondary ba? Okay, secondary. So, nag-over, ano ka naman dito? Nag-over answer ka. Pero, between the two reactions, ano ang preferred natin dito? Yung SN2 ba? For letter A. Letter A lang muna. SN2 ba for sure? Okay, so SN2. So, ito yung ibabox ko na final answer mo, ha? Well, in fact, totoo naman na we can still get yung desired product natin dun sa kabila. So, ito ay R, ethoxide, okay, butane. Okay. R2, 2R, 2-ethoxide butane. So, this is our major product kapag may SN1, no? Pero pag SN2, pag via SN2 kasi, Josh, ito lang talaga yung product, right? Tama. Hindi, confirm mo yun. Tama ba yun? Pag via SN2, ito lang ba yung mismong product mo? Tama. Okay, correct. Kasi complete inversion yun eh. So, 100% to. So, you go to SN2 kagad. And then, polar aprotic solvent yung gagamitin na solvent for this. Sige. Check ko ha. Ito yung ginawa mo through SN2 ethoxide. Pag ganito, Josh, pwede rin naman kasi technically nasa likod siya nung bromine eh. Iniisip ko kasi pwede mo ring i-represent siya na sa taas siya umatak, no? Pero totoo naman na nasa likod siya sa may part ng hydrogen. Yeah. Parang ganito, oh. Minsan kasi gusto din nila na mas realistic yung attack. Ayan, gaganyan siya. Okay lang din yan. Pero okay din yan na representation. Usual naman to. So, just to indicate na backside attack yung gagawin nito kasi SN2 to. Okay? And then, you have your polar aprotic. Tapos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Correct. So, ito lang yung mabubuo. And 100% dito. Or near 100% rather. Okay? So, ayan. Tama tong A mo. Ang mahalaga ay yung nucleophile na ethoxide. So, via SN2 ang sagot. Okay, nucleophile mo ay si ethoxide. By the way, dahil ang solvent mo ay polar aprotic, pwede ba itong may counter ion? Ano ba? Pwede bang may counter ion yung mismong nucleophile? Kasi hindi naman, yung ethoxide naman, Josh, hindi naman yan ethoxide as sa lab na makikita mo eh. Hindi yan ethoxide. Lagi siyang may counter ion. Pwede ba yan? Kunwari sodium ethoxide yung gamitin ko. For letter A. 33A ha? Tama. Kasi ginawa mo na siyang ethoxide agad eh. Kapag mga synthesis, Josh, ideally, meron ka ding nilalagay na complete na name nung ano mo, material. So this time, ethoxide lang kasi. Okay lang sa akin yan ngayon. Kasi ano naman to, understandable. You're just proposing a pathway here, no? Or synthetic pathway. So next time, pwede naman lagyan mo sodium ethoxide to. Okay. So yes, okay to ha. Ang mga naka-salt form na nucleophile ay pwedeng gamitin for nucleophilic substitution reactions. So, check. Okay, I'll give you
Okay, attack. Tapos, okay, formation ng product. So, SN2. Tapos ito. Okay, 2 points dito. And then next, for letter B naman, ayun, for letter B, ang binigay ay acetate. Correct? Acetate. Ba? So, ang acetate ay weak or strong nucleophile? Yung acetate ba? Parang medium? Yes. Sodium acetate. Yan, ganyan. Parang medium yata Pwede yan ako. dapat sodium acetate. Hindi naman medium. More on, actually medyo weak yan kasi kumpara sa other na ano, tandaan mo ang pKa ng, Parang moderate. 4.75 ba? So, yeah, medyo weak siya na nucleophile. So, dapat ang sagot ay SN1. Ayun, tama ka naman, SN1. Kaya dati hindi yan mag-SN2. SN1. Tapos, ang gagawin mo, same pa rin, magli-leave, tsaka ataxi, acetate na nucleophile mo, and then race mate ang mabubuo, 50%, 50%. Yung isa retained stereochem, yung isa ay inverse or inverted stereochem. So, this one, plus BR negative. Okay. Ano to? Two-step mechanism. Alis muna, formation of carbocation, protic solvent ang gagamitin. Polar protic solvent ang gagamitin. Okay. Yeah, 50%. Ang ideal na product ay R acetate. Ito. Yan. 2R acetylbutane. So, ito yung gusto natin. Through SN1. Correct. 2 points. So, ang mahalaga dito ay if you will notice, Josh, ano yung isa sa mga deciding factor natin if SN1 or SN2 siya? One important factor. Or i-list down mo nga yung mga factors. Sorry again. Ano yung mga factors natin para we can determine if it's SN1 or SN2? pKa of what? Nucleophile ba? Nucleophile, yun yung una, nucleophile, tapos alkyl halide, solvent, tsaka reaction conditions. Usually yan yung apat na major na lalaruin natin dyan para we can fine-tune if it's SN1 or SN2. So, ito kasi secondary to no? Parang possible siya mag-SN1 and SN2. So, for the next one is H2S. Pwede to H2S, Josh. Inano mo na lahat, ginawa mo siyang anong tawag dito? Ion form. Ikaw madaya ka. Ginawa mo na siyang ion form lahat. Ito nucleophile mo. Tingnan mo. Acetate, thiol, tapos sulfide. Pero in reality, Josh, yung mga yan, ipoproduce mo yan. Unless bumili ka, ang gastos nun. Kunwari, sodium thiol, yung NaSH, bibili ka pa ba nun kung pwede ka namang mag-produce out from H2S? Di ba H2S? Pwede din yun. So, pwede din yun. Tapos tatanggalin lang din naman yung hydrogen doon eventually na H2S para maging siya, H3S plus. Okay? Ano to binibigyan kita ng lab advices Lab advices. Kasi hindi siya ideal na parang laging yung nucleophile ay naka-negative charge agad. Pero that's okay kasi ito ay... Dapat ganun pa na. Tagdan bibili po kayo ng strongest nucleophile available. Parang ganun. Hindi naman. Parang imagine mo kasi ako naiisip ko kagad. Magsasayang ako ng thiol dito tapos SN1 na reaction. So sabi ko, ang tagal pa niya ng SN1 reaction. So mag-H2S na lang ako, mas mura pa yun. So, ayun lang. Ano to mga practical na application kumbaga. So, anyways, theoretical naman ito. Yes, we can have the thiol. And thiol is what? A strong or weak nucleophile? Strong. Strong nucleophile. Di dapat nag-SN2 tayo. Tama. Right? Pero hindi naman siguro po. Ano talaga? Ay.
Ayan. Open na ulit yung board, then open na ulit yung room. Then, open cam lang din ako. Ayan. So, going back dun sa 33C, di ba? Ayan. Is thiol a strong or weak nucleophile? Siguro strong? So, ay kung strong siya, Josh, edi dapat mag-ano tayo nito? Ano nga tawag dito? Mag-ESN2 ka na. Baka. Right? Sa akin lang yun Mag-ESN2 ka na kasi strong nucleophile naman pala eh. Tapos secondary naman siya. Tama ba ako? Baka. To give you Tama. an idea di ba nandyan na yung mga acidity mo? Check mo kung ano yung acidity ni H2S. Ito, thiol. Nanap ko nga siya bigla eh. Conjugate base. SH negative. Pero ang pKh yan, pKa ng H2S, ano yan eh? Yung first proton, medyo acidic yan. If I'm not mistaken isa pagkakaalala ko kay pKa niya. pKa1H2S. Parang wala siya dito sa ano natin. Neutral. Neutral siya, Josh. H2S, the pKa1 of H2S is approximately 6.9 to 7. So, kamukha niya yung water. Tama ba ako? Hindi, So, weak pKa po pala siya. is pKa is around 7. Mid strength. Mga mid. Kamukha niya yung kamukha niya yung bicarbonate. Pwede. Tama. Safe na yan yung SN1. Pag mga mid-strength na nucleophiles, pwede tayo mag-SN1. Yeah, correct. This is SN1. This one will proceed via SN1 reaction. Tignan mo ang mga, para lang to give you an idea or recall natin, yung mga weak base natin ay yung halides, weakest bases to Tapos, yung mga alcohol, water, as in H2O siya. Tapos, nitrate, fluoride, yan. Tapos, increasing base strength na to, mga bicarbonate, medyo mid pa nga ang bicarbonate eh. Yung mismong ammonia natin, mid pa yan. Pero yung mga strong, like yung mga carbon ion, imide, yung, ano nga tawag dito? Alkynyl carbon ion natin or alkyne na carbon ion, yung terminal alkyne. Tapos mga etoxide, or alkoxide, hydroxide, etc. Those are really strong nucleophiles kasi strong base sila. Yun, mga SN2 agad yun. Okay, so for letter C, this one will proceed via SN1. Okay, correct, SN1. Then double check ko lang, alis to. Then ayan, then papasok si thiol, either front side attack or back side attack. And then we'll have the SNR. Wait. Ito, is this S or this is R, Josh? Naku po, nagkamali ka pa sa labeling. Ano ba? Tignan mo tong letter C mo, nasagot. Nagkamali lang. Asa ng S or R? Di na ba nakabaliktad? Oo. Oo. I-check ko yung sagot mo dito. Okay, tama naman na dito. Okay, ito lang sa part na ito. Dahil careless ka, minus 0.1. So, yeah, tama naman yung sagot mo. Pero alam mo ba, kapag sa contest to, mali yun. So, sumamalihan talaga nila. Kasi sabihin nila, iba yung configuration na sinulat mo eh. Pero anyways,
nasa ano yan, nasa coach yan. Pwede yan ilaban ng coach na tama naman yung structure, mali lang yung mismong na ilagay. Tsaka may pattern ka naman for answering eh. Kunwari yung A, B, C. Sa previous A and B mo, previous letters mo, R naman talaga yung nandito. Pag nasa likod yung are broken lines yung ginamit na representation. Anyways, sige. O, ayan ha, mabait ako ngayon na 1.9, hindi 1.75. Tapos, we'll have letter D. So, sa letter D naman, Josh, sino ngayon ang nucleophile na sinet mo? Okay, methanethiol. So, si methanethiol yung ginamit mo. O kaya methane sulfide. So, kasi hindi naman tayo sure kung hydrogen or ano, ah methyl group, alkoxide or alkyl group yung nasa kabila eh. So, yeah. Methanethiol yung ginamit mo. It's actually a meat din na white meat na nucleophile. So, ayan, nag-SN2 ka and SN1. So, kapag SN1, ito talaga yung mabubuong product. Kapag SN2, ito. Sige. Okay. May question ako, Josh. Ito. Papapiliin kasi kita eh. Between the two, SN2 and SN1, sino ang magbibigay ng mas malaking yield? Nagigets kita dito ha sa major and minor mo. 33D, Josh. Sa Tama. major and minor mo. Yan. Sa 33D, sino mas magbibigay ng mas malaking yield? SN2 or SN1? Or pili ka, sinong ibibigay mong sagot sa akin? SN2 or SN1? Tama. Sa letter D. Letter D. Siguro SN2. Bakit? Kasi ano ba mas malakas yung sulfur sa oxygen. Mas malakas yung sulfur sa oxygen? Aba. Stronger base? Aba. Tapos, di sana, bakit SN1 sagot mo kay C? O nga na, may ba? Pero I don't know, may ba? Kasi mas malaki yung Oy, mas malaki, mamili ka muna, SN2 or malaki SN1? mas malaki yung S, mas less electronegative siya. Pero kasi tayo yung yung para siyang yung methoxide. Tignan mo no, ito yung sabi ko sa iyo, yan yung challenging kapag secondary alkyl halide. Tapos meet pa yung nucleophile. Parang, anong isasagot natin dito? Pero meron kang mga clue dyan. Siguro kasi mas polarizable nga po siya eh. So, sino mas sagot mo malaki sa nga D? siya. Sino sagot mo? Via SN2 or via SN1? Negative si si sulfur. Hindi, sige. Anong muna sagot mo? SN2 or SN1? Either ba to? Or merong mas magbibigay ng mas madaming product? Yung target product natin, ha? Ano? Yes, Josh? Ano? SN2 or SN1? Go. Kasi mas malaki siya eh. Yung siguro, yes, SN2. SN2 yung ilalagay ko, ha? Aba, all in. So, sige, tatanggapin ko naman yung sagot mo na may SM kasi nilagay mo naman siya dito eh. So, eto. SN2. And ang tamang sagot ay, sa aking analysis din ay via SN2 din to, majority. Alam mo kung bakit? Sino mas stable na nucleophile mo? Yung thiol na SH or ito? Yung S negative? S negative methyl. Na ako all in.
So, 2 points na yan natin. Ang mas stable din kasi na nucleophile, yung methanethiol mo. Okay? Alam mo kung bakit? Siyempre nga, may methyl group na siya. Unlike yung isa SH lang eh. Ito kasi S then SCH3. So, yung charge mo ngayon ay at least stabilized din by the alkyl group. So, regardless, ako personally, sa lab pag ginawa to, SN2 at SN1 will proceed both sa substitution. And they will end up having the target product plus the minor product na yung R. Yung S. Nga ba? S isomer. Okay, or S enantiomer rather. Yeah, okay na yan. So we have here, ang points mo ay 2, 4, 6, 7.9 over 8. Okay, and then, you're done na ba sa 34? Tapos ka na rin sa 34? Tapos ka na rin sa 34? Ay, okay. Nasa 35 ka na pala. Ay, nasa 36 ka na pala. Sige. Hanggang anong item ba to? Hanggang ilang item nga tayo? 37, if I'm not mistaken. Tama ba? 37 tayo, Josh. Control N. What? Hey, why it's not working? Yun. 37. Sige. Ano na lang, sagutan mo muna para makapag-focus ka sa pagsagot and sa pag-discussion natin. Sagutan mo muna yung 36 hanggang 37. So, ibig sabihin sa Friday, discussion na ulit tayo. So, tapusin natin yung elimination kasi kambal na reactions to eh. Sa substitution. Twin siya. Competing yan sila eh. Competing reactions yung mga yan eh. So, sa Friday ay elimination na tayo. Kasi na pong Mel? Yes po, kuya. Nakita mo yung pinadala ko si yung sa chemist? Ay, yung chemical hindi ko pa po siya na-check. Pag may time ka, kasi siya yung inventor ng artificial skin. One of the ito po ba yung sa urologist? Hindi, si Dr. Okay. Si Dr. Ayoya Nisianas. Oo. So, Regenerative medicine. Hindi siya ano pong ginamit yung artificial skin sa ano po ba ito? Yung tingnan mo, collagen. maganda, yung article na yan, meron din video.
Meron din YouTube video. So, yun yung, hindi siya doctor of medicine actually, Mel eh. Chemical engineer siya, Ay, physical chemist ano siya. naman kasi to, kuya? Material pa rin siya, yung Oo. artificial skin. So, nag-collab sila ng isang surgeon. Physical chemist pala siya. Ano sila? Saan niya kaya kinuha itong collagen? Ando sa video. Sa video. Oo nga po, Sa chinecheck ko article na siya meron video, YouTube video. Ano doon yung journey na Kaya sabi ko kay Joshua, kita mo, it doesn't mean kasi dapat tuturo sa mga bata. Ako kasi ganun tinuturo ko eh. If you make a mistake, okay lang yun. Yung mga parents ang impatient eh, no? Kasi dapat mo na yung magpa-persevere kasi yes, no? Yung mga experiments nila, una failure. All failures. Tapos si Dr. Yan, naiba nga siya kasi sabi nga kay Josh, ibang scientist nga daw, they will just add on to meron namang established na incremental na Pero yung sa kanya, he wants to tread on something na, yung trailblazer siya, nobody has ever stepped. Pero actually, more or less kaya pinadala ko yan, ganyan yung isip ko na na pwedeng mag-contribute si Joshua. No? I mean, kaya natin tinetrain siya sa multiple field. Meron po kami, kuya. Actually, nagkaroon na ako, kuya, ng study na hindi siya, pwede rin po kasi siyang pang-artificial skin, pero not so much. Mga sa tissue engineering po, mga hydrogels din po. Aside from collagen, pwede din po kasi gumamit ng iba pa like polyvinyl alcohol, mga din po kasi yun, biocompatible materials. Polyvinyl alcohol pa yung parang ba na yung ginagamit sa mga yung mask. Ang tanggal. Yung pa yung nag-dry po, diba? Yeah. Maganda yan. Alam mo, interesting yan. Kasi nakagawa kami ng mga film. Yun mo, kuya. Pwede din kasi yan, kuya, sa mga pang drug delivery na system, ganun. So parang siya, patch. Na kunwari po, may sunog, kuya, or may sugat. Tatakpan mo lang yun, tapos i-deliver niya yung gamot. Pwede din kasi yun. So, pero ito kanya, skin talaga kasi. Kaya collagen derived siya eh. Actually, hindi pa siya yung skin talaga, Mel. Discovery niya talaga sometimes, sabi nga, dati sinasabi ko kay Joshua, sometimes, kung nakaukit sa palad mo, no? It will happen in lifetime. Kasi, failure nga talaga eh, di ba? Kaya lang, what they noticed, inisip niya na nilagay nila, ang tagal gumaling, imbis na bumilis. Ang goal niya na kasi, actually, pabilisin yung healing para... Yes, oo. Pagka naka-open yun, skin healing siya. Una prone ka. Yan, ganyan po, kuya, yung mga namin, goal. Mapabilis yung mga, healing. Wound dressing yung, yung parang goal ng material. Pagka naka-open yung skin, you're prone to infections. Hindi lang yun, kaya lang, you're also prone to water loss from your body. Yeah. Kasi nag-evaporate, no? So, mamamatay ka. So, ang laki ng likelihood kung mamamatay. Kaya lang, ang goal niya, mapabilis. And nilagay niya collagen, yung pala yung study niya ata nung nagdo-doctorate siya or masteral. Basta, hindi niya na-speed up yung no? Napatagal niya. Kaya what they notice, kaya pala hindi na-speed up is hindi siya nag-form na nag-i-integrate na pala siya dun sa skin. Hindi siya nag-integrate. Siya. Skin is able to form beneath. Hindi siya scar. Hindi siya scar yung nag-form. Skin talaga. Oh. Kaya nga, actually, hindi siya talaga artificial skin. It promotes. Parang yun nga. Promoter siya, kuya, ng skin development or yung skin synthesis. Skin biosynthesis natin. It promotes skin regeneration, bale. Parang sana pa yung pag wala pala pong ganun, yung available. Sa Philippines pa yun na una yata pong try yung tilapia skin po.
Yeah. Lalagyan yung, di ba po Kaya yung nga, itatanggalin yung mm. hanggang first layer, tapos nalagyan Actually, yung doon. tilapia skin na yan, meron na rin kasi yan Yung yung ano po, na-develop yung China, Japan. opo, medical tilapia skin. Ako sa Ano na yan ngayon eh? Alam ko nga Specialize. marketable na yan eh. Aba, Alam ko po kuya, marketable na yan. May binibenta na mga fish skin yung tawag. Tapos ano siya, parang mga patch na nilalagay sa skin. Kunwari may sugat or may burns. Kasi it promotes nga po yung ano, biocompatible siya sa skin. It can promote skin growth nga. Parang ganun nga po yung ginagawa din. Ang maganda doon kasi yung mga ano nila, habang while they are learning, they were creating courses Mm, para nag-collab ang na MIT tsaka Harvard, correct. parang EDX, Mm. So, maganda yun kasi mapapasok on yung knowledge, Yes po. Tsaka ano, sobrang collaborative ng environment. Oo, kaya nga gusto natin kasi iniisip na iba, ano ba, okay na yan, pasok na si Joshua kahit saan. Hindi, gusto natin sa environment na it promotes yung ganun, collaboration and everything. Tapos Mm-mm. yan, kompleto yung materials, di ba? Yes po. Kaya nga Tapos iniisip natin, bakit nag-aaral pa ng chemistry si Joshua? Ang galing niya. Yun na yun. Hindi, kasi nga para makakontribute siya kasi itong mga ganito, Tsaka ibang level na, di ba? continuous, yes, correct. Continuous ang knowledge. Kaya imaginein mo kuya, 'di ba? Ang tagal niya na nahanap yung sa promoting ng skin growth, 'di ba? Oo, Until now, research pa rin 'yan. At nagkataon pa may ganyan kaming research, 'di ba? kaya nga. So continuous siya talaga. Continuous Tsaka, so, ayaw mo yun parang satisfied ka na kasi they grew up in a different world. Iba yung mundo before, So, yung mga Mm. tao kala ganun na, yung basta may job ka, okay na. No, yung sa STEM, hindi. Sabi ko, dahil yung STEM, dapat continue yung learning kasi always advancing, di ba? Mm. Totoo po. Kaya lang yung mga dito sa Philippines, ganun yung mostly yung mga isip ng mga tao. Isip Iba nila, po ang mindset natin. basta magkaroon ng job, okay na. That's not the goal. Sabi ko, pwede na magtrabaho si Joshua. Meron nga nag-hire dyan na na magpapatutor kay Joshua, Kaya lang, hindi lang namin pinapayagan siya. Mm. Tinatanong, pwede ba daw mag-tutor si Joshua? Sabi ko, hindi, minor pa lang yan. Kasi okay lang daw. Sabi ko, alam yan Sabi ko, baka si Joshua, okay, si Joshua na magtulong. Sabi sa akin, hindi. Baka it's the lawyer. Yata, sabi ko na yun. Taking the minors. At saka ano pa naman, iba po ang purpose and goal ni Josh din. Oo, hindi naman yung to earn money lang. Yeah. Baka kumakain ng oras yon for that little money, di ba? Mm. Kala nila parang sa kanila hyper-parenting na, sabi ko, talagang ganun. Yung mga inaano nila sa Sir Melbeer, na yun? Kung sa Amerika yun, mahal na yung mga service, di ba? Kung sa Amerika. Ano na to kuya, marami pong pro bono dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko, dito kaya nga dito, gusto namin dito muna si Joshua. Kasi doon, madugo na. So dito, matrain na siya, at a certain, and reach a certain level. Kasi nga, gusto natin siya ganyan, makakontribute. I don't know kung if they get it or what, kasi mostly pati mga relatives, yung money returns, tinitingnan. Yung monetary return, I think, it will come, di ba? I mean, magkakaroon ko ng compensation kasi meron kang contribution naman talaga, di ba? I mean, pero dapat yung ginagawa mo, tsaka yung may fulfillment ka, Oo po. Sayang kasi sabi ko, biro mo, binigyan na si Joshua ng ganyan, tapos natin pero I don't know, siguro kaya tinataasan nila kaming lagi kahit sa mga relatives,
Pero wala silang masabi. Kanyari itong mga relatives si Joshua, Mel. Si Joshua, pwede mong i-ano ng physical challenge. Laban siya, no? Mental challenge. Mm-mm. Kahit na ano activity, no? Game na game po yan si Josh. Oo, sila very selective. No? Kunyari, hindi pala natin Mel, pagka Ano tayo, po yun? nung bata si Josh, bumili kami sa US nakalaro ka na ba ng Cubits? Ang ano po? Cubits, pa? Ay, parang narinig ko na yung kuya Oo, na siya, game. Check ko po puzzles. So, nung bata si Josh, bili Baka na hindi ng ko na po Cubits. yan matandaan. Saka Cubits si Extreme. Ako hindi ko pa siya natalo ever. So, dalawang beses. Kung 2 out of 3 or best of 5, hindi mo siya matatalo. Hindi pa siya natatalo ever. Ito po yung board game po ba ito na puzzle, yung parang may mga dot? Oo, Ah. parang puzzle. So, Ay, parang hindi ko pa po ito nalaro, pero familiar lang po ako na, I mean, nakita ko na siya. yun isang kasi niya dito, ang goal niya lang matalo si Josh. Pag madali in puzzle, beat everybody's beatable kasi madali nga, no? Pagka Yeah. mahirap, hindi mo tatalon si Joshua dahil siya, bata pa lang nga. Pagkabili pa lang, hindi pa natalo si Joshua eh. So, maganda yan. Pagka nagkita-kita tayo na nila Oo nga, kuya. Mukhang interesting to na game. Ano to? Meron idodraw na card, tapos yun po yung pattern. Yun ang pattern. So, yun naman mga kasi niya, in fairness, magaling sila, mga makalinta lang. I must admit na sila, yun competitive na gusto nila nag-iisip kasi yung mga iba, ayaw nila, no? Di kaya, ayaw ko na. Pero ito mga to, sila. Saka nag-enjoy sila, sabi ko, depende pala kung ano. Ay, kamusta po pala yung yung nung weekend nyo po? Una, pumunta sila sa farm. Sila auntie kasi matatanda na, no? Ano nakita mo? Ay, wait lang. Ito po, di ba, yung pumunta po nung weekend ay kapatid po ni Ate Julie? Oo, yung kapatid. Dalawang kapatid. Tsaka kasama po pamilya nila o dalawa lang? Dalawang kapatid po. Kasama yung mga anak. So, pumunta kami sa farm ni Ate May, tapos ate namin kay Auntie Mar, kay Defensor, hindi kaya nakapunta din eh. Si Vince nakapunta din eh. No? Yung kay Auntie Net, tsaka Auntie Tess. Yung kay Kit po. Oo, kay Kit, si Auntie Tess. So doon kami nagkita sa ibang auntie namin. Tapos si Auntie Net hindi nakapunta kasi masakit yan, tuhod yata. So medyo tumatanda na rin sila, no? Yes po. Si Auntie Tess, yung mami ni Kit, parang malilimutin na siya eh. Okay po. Pero nakapunta din po sila dun sa farm, ay sa bahay po nila Kit. Hindi na nakapunta kasi si Auntie Tess sa iba po ito, yung sa farm na lang po pumunta, no? Sa na lang siya, si Auntie Tess kasi, pagka nandyan yung ate nila na eldest na buhay, sinasamahan niya yung asawa ni General Defensor. Doon na lang kami pumunta. Tapos nag-park, park po kayo? Yung team park? Noon Sunday, sa theme park, kami, pumunta muna ng Angeles, nagtikim ng meron kasi doon sa Angeles, yung 1970s pa, alam ko yun, yata. Pero matagal na yun. May 100 years na yata yung establishment. Sa mga negosyo na yun. Yung Kapampangan Pizza, kumbaga, yung first na Pinoy pizza, parang version ng Pinoy. Diba ngayon, nagkaka-fusion cuisine na ngayon, pero sila yung first na. Pero itlog na maalat, ganun. Tinapa, ganun, something like that. Okay naman siya. Tapos ang laki ng serving. Sabi nga mga kapatid ni Julie, ang mura dito sa probinsya kaysa sa Metro Manila, no?
Pero di ba tama po ba na ito yung mga nag-abroad pong kapatid ni Ate Julie? Wala na sila sa abroad ngayon. Mm. Nasa ano na Pero totoo naman po na mas mura po talaga dyan at mas masarap at malaki yung servings. lalaki ng serving. Ang gulat. Isang pinuntahan namin kasi bago kami nag-Aquino Mansion. Ang higpit ngayon sa Aquino Mansion eh. Noong una, nireject ako eh. Tapos si Julia nakiusap doon sa pinsan ko sa pinakiusap pa kay Paul Aquino. Ewan ko kung bakit nung na-elect na kasi nung bagong election ni Bam Aquino, in-entertain pa kami ng couple eh. Ngayon, tapos pero anyway, pumunta kami. Una, ayaw pa nga kami papasukin. Andun na kami, ha? Sabi ko na lang, idol kasi namin mga Aquino. Gumanon na ako. Binuksan, sabi ko, touching. Gumanon na ako. Pero, sinabi ko, hindi ako nakapunta pa doon. Kasi, baka malaman nila ako yung tumawag na ni-reject nila. Kaya, tapos yung kinainan namin ang mura kasi mga 35 pesos ganun isang order na yun. Sabi, mura. Tapos nasarapan naman sila yung mga pansit ganun. Sa Concepcion. Sabi ko, ganun. Kasi hindi lang matataas yung presyo, walang bibili na local, no? Tama po. Kaya parang at least kinikip nila yung price. Oo, tsaka ang dami naman kasi pupunta kaya nakabawi rin. Kainan since 19... Hanggang Monday po yan, no? Or Sunday lang din po ng gabi ay umuwi na? Sunday lang. Kaya lang ng Monday, pumunta naman dito. Yung isa niya kapatid kasi nagsogo na lang. Okay po. Tapos pumunta sila tapos nandito sila nag-spend ng breakfast tsaka lunch. Kaya po pala sabi nga ni Ate Julie, kakatulog nyo lang daw noon. Sabi ko kay Joshua, tulog ka na Josh kasi meron kang lesson. Naaliw siguro sa mga pinsan niya kasi tsaka ayaw siya paalisin mga pinsan niya hanggang matatalo. At least bonding moments din po kay Josh sa mga pinsan niya. Ayaw mo na. Ngayon, tama ako. Tina-target. Gut feeling. Mag-aayaw na ako. Magaganon po, dapat may hard no pala ako. Oo, may hard no. That's something na natutunan mo. At least, natutunan mo na may hard no. Pero, tapos yan. Kaya, puyat na kami from the very start yung Saturday. Pala si Julie nga walang tulog. No? Saturday pa lang walang tulog. Coming from work Grabe talaga si Ate Julie. Grabe talaga eh. Sabi ko, kaya ako walang boses eh. Oh. Kasi nga iba yung sked namin. Dapat nga meron akong mga tuyo pa, mga madaling araw. Kaya lang, masama yung pakiramdam ko na hindi ako nakaturo ng 2 madaling araw. Ako kuya, pahinga din po kayo. Ano pa po? Marami pa po kayong i-witness kay Josh. Kaya nga. Marami pa. Kaya nga. Mga live events mo. Oo. Ayan, nasa 37 ka na. Aba. Interesting yan. Medyo mahirap lang, pero parang siya challenge siya to propose a mechanism using the substitution reactions. Yan. So, yung mga yung mga natitirang inventions kailangan na ng technical knowledge, no? Dati kasi marami pang hindi na di-discover no? Pero ngayon po kasi maraming improvement i-improve mo siya. Oo, improve mo. So you need also technical knowledge to improve on them, di ba? Unless mag-discover ka ng, kunwari, maraming mga new materials and all. Tapos siya, parang magiging pioneer ka for that.
Kaya pag yung challenging na questions, ano yung resilience, no? Kasi yun nga, pag may time ka, ano yung kay Dr. Yanas, kasi yun nga, ano niya, kasi una, failure, di ba? Are you just going to pack up na? Tapos sabihin mo, failed na? Mhm. Medyo na-scan ko na nga po, kuya, sabi ko, ay, interesting yung ano niya. Nakuha niya yung interest ko kasi medyo may alam na po kasi ako, kuya, dun sa mga skin grafting, Oo. wound dressing, ganyan. Kasi nga nakapag-ano po kami yung mga products na gano'n eh. I mean, yun yung end ng studies namin. Studies ninyo nung ano, ka, masters? Ano po yun? Masters, tsaka nung nag-handle po ako ng mga thesis sa Lasal Medicine, yung mga Mm. biochem namin. Oo. May mga gumawa po niya, polyvinyl alcohol at saka may isa pa po kaming in-explore na material eh. Pero yung polyvinyl alcohol po kuya, ano naman siya, medyo established naman. May mga studies naman na mga hydrogel po kasi yun eh, na pwede talaga siya for wound dressing. However, hanapan po ngayon kuya ng pwede mong ihalo kay polyvinyl alcohol or any other biocompatible materials. Kunwari po ay collagen derived from fish or etc. Na kapag hinalo nyo po siya doon, mas mapopromote yung skin growth, mas Yeah. biocompatible siya, mas maganda mag-deliver Kasi ng ng ako gamot. talaga Parang kuya yung naalala niyo po yung stethoscope na oo. binili nyo? Oo. Ganon, yung mas nire-refine na kasi established naman na yung information eh na ang mga hydrogel they will deliver Yeah, drugs, right, siguro or hydrogen, medicine. you can, tingnan mo nga itong, yung sulcoseril. Kasi nung intern ako, bagong labas pa lang yun. So sabi sa amin, Mm. Ano kunyari, po ulit kuya? sulcoseril, Sulcorserine? SOL? SOLCO, COS? Sulcoserine. SERYL. SE. Okay po. Ano yan? Ano material yan? Ano, hydrogel ba yan? Sulcoseril. Oo. Tama po ba? Oo. Hydrogel ba yan? Check ko po Kasi nung lumabas yan, Okay. Deproteinized extract of calf blood designed to accelerate wound healing. alam mo, Dental paste siya. alam mo, Dental paste, ointment and jelly, eye alam mo, gel. alam mo, Mm. namin, experience namin Yes dyan. po. So, bagong labas pa lang, intern, pwede kami Mm-mm. mag-prescribe, no? Ngayon, minsan may sugat na, kunyari, aksidente, kunyari, tumama yung bakal sa hita, natanggal yun naman, di ba? So, may Mm-mm. uka yun, no? Yes Ngayon, po, kung mag-heal pangundiling yun, siya. magkakaroon ng scar, pero uka pa rin. Yes. Lagyan mo ng sulcoserine, tapos sa taas, may Magka-flatten. aakyat, yung laman, aakyat. Magbi-build up yung flesh. Ang galing. Ang galing! Mm-mm. Kaya sabi ko, wow! Mm-mm. Kaya, actually, Mm-mm. ako talaga, love science talaga. Kasi, Mm-mm. yun, kunyari, kahit na May mga off-duty, ganito kuya na pa eh, naghahanap. Sorry kuya, may ganyan na na hydrogel din. Parang for promoting siya, para ang mangyayari ay, yun nga, yung mga, parang yung yung deep na wound, wound. siya, mapa-flatten out niya nga dun Oo, sa skin. mag-ano siya, mag-build up yung flesh. Pero check ko po yung niya ha, generic name. Pero di so far ay cow blood nga po siya. Ito. Interesting, no? Chinek ko po sa drug bank. Oo, interesting kuya. Kami, kita namin Kasi eh, ako kasi, kuya, more on materials talaga ang interest ko eh. pero tayo, Sorry Josh, etong organic natin, synthesis kasi to mostly. Pero ako naman, pwede naman gumamit ng synthesis, pero eventually, mag-end up ako ng material na pwedeng gamitin sa something. So, ito ang gusto ko kasi mga medical din na application eh. kaya mali mo. Eh, sorry.
Sulcoceril pa rin po pala yung ano niya. Ah, ginagamit din po pala siya kuya sa ano, sa even sa eyes. Eye ointment po siya. Hemodialysate. Blood hemodialysate. Ay, okay. Hello, Josh. Narinig mo ako, Josh? Yes, aba. Ayun. May isesend din ako kay kuya. Interesting thought. Yung sinend ng dad mo, apparently, nilagay nila siya sa Nile tilapia. Ito ay Nile tilapia nga lang ha. Sinong ano ito? Tapos, sa Egypt. Di pa, tapos, pang wound healing agent, in vitro efficacy of, okay. Para magiging ano siya, Sir, ano po kasi yung, ano, yung simple para sa coordination? Dash ba po? ano, symbol for coordination. Hindi, line lang talaga. Ayun na Bond. talaga ba? Bond pa rin naman siya eh. Hindi siya magda-dash, hindi siya broken lines. Ang coordination bond is bond pa rin naman. Okay. Akala ko naman ginamit nila sa Nile tilapia skill. Ginabot pala talaga nila yung tilapia. Ano pa yung sinasabi ko po? Ano yon? Yung ano, retention of ano, yung, tawag doon? Configuration, Configuration. yeah. Ayan Yung nga para yon, yung may pagkalabas niya, pareho pa rin. pero 'di ba, sabi ko nga sa iyo, yung mga inaaral natin, may mga pathway yan na um kunwari 'di ba nagre-reverse yung configuration pag SN2. Pero meron na ngayon yung mga mechanism na ire-retain niya yung mismong configuration. Makikita mo yan, marami ang ganyan na reactions. Yung mga anti-usual or anti-normal reactions. So, ganun nga kagaling yung technology tsaka utak ng tao, to be fair. Yung parang, eto dapat yung mangyayari. Paano kung gusto mo nga yung product sa synthesis ay yung kabila, yung other side? Gagawa sila ng paraan. Ang cool. Ayan, isa yan. 'Di ba? Ayan, no? This is of course the normal stereochemical result for an SN2 reaction. However, when the same reaction is carried out with a low concentration of hydroxide ion in the presence of silver oxide, yun yung clue mo. May silver oxide ka. Tapos nilagay niya rin. Silver acts as a Lewis acid. It takes place with the overall retention of configuration to produce the S2 hydroxypropanoic acid. So, you need to suggest a mechanism of this reaction, no? Via neighboring group participation. Yun yung tawag sa mechanism na specific mechanism that allows this SN2 reaction to retain the configuration. So, parang ang ano mo dyan is, paano mo gagamitin yung silver para maging part siya ng mechanism at mareretain mo yung stereochem niya. Anyways, nasa 36 ka na pala.
Yan, pwede mo yun i-move pababa. Ayan, para may space ka na. At pwede mong lakihan to.
Mhm. Oh, ang clue mo diyan, Josh, ang hint mo ay yun, si Silver daw ay mas mag-a-act as Lewis Acid. By the way, Josh, may meeting lang pala ako ng 4, pero sige, extend ko lang to ng, kasi 2:10 tayo nag-start eh, hanggang 4:10. Magsabi ako na malilate lang ako ng onte. If ever hindi man natin to ma-discuss, i-check natin to lahat. At least natapos mo na siya. We'll check this all sa Friday before we proceed with elimination reactions. Hmm. Ayan, naputol kanina yung usapan natin, eh, no? Oo nga po eh. Ano, yung ganda rin na ano eh, ng ah, talagang science, eh, no? Yung advancement. Nun, intern ako, bagong-bago yung Soul Causery. We were so amazed kasi nakita namin iba, uka-uka. Tapusan, nalipat kami ng hospital. Siyempre, yung mga ibang consultant, ano na, exposed na, no? So, yung iba kasi hindi pa Mm-mm. eh. Pero yung during that time, hindi pa siya ginagamit sa lahat, no? So, yun, makikita mo yung iba, siyempre, mag-i-scar, tapos may uka yung laman. Di ba may ganun, no? Pero ito, grabe, sa ganda. Pagka papalitan namin yan, titingnan namin, sisilipin, no? Oh, Mm-mm. umaakit talaga yung laman kasi minsan yung aksidente, ang uka, sa isipin mo, hindi aakit yun, ano, hindi mag-build up yun, no? But no, galing. Sabi ko, ano, parang, ano, ewan ko kung ganun talaga yung action niya kasi sinasabi sa amin before nun, yung, ano, yung company mismo, Ano siya kuya eh, deproteinized na ano, na blood
cult blood. So iniisip Oo. ko kuya, once nilagay mo siya, para siyang filler ngayon dun sa sugat. Parang Tapos filler, tapos ang sabi sa amin parang dun siya ngayon mag-grow. Pinopromote niya yung growth kasi nutritious din siya eh. oo, Yung mismong yung gel. nutrients. Nutrients. Mm. Ang nagpapagel sa kanya ay propylene glycol, kuya. Kaya nga. May ano siya. Hindi talaga siya technically gel kapag yun lang po yung nandoon. Parang ang term nila before, parang deproteinized colloid, something parang ganun, ano? Yeah, deprotonized hemodialysate po yung ano. Yun, Ang ano, yung mismong ano niya po, nagpapagel sa kanya May ano pa po, ay propylene yung glycol. neighboring group, sabihin ba po yung dito, intramolecular attack. Hmm? Neighboring group daw mo so siguro ano ba siya, intramolecular attack. I don't know. Neighboring group. Pwede, kasi neighboring group nga naman eh. Kung wala naman mo, baka may iba-ibang pwede pa eh. Inisip ko kung yung hydroxide attack ngayon, pwede rin. Pero baka hindi po yun yung tinatunaw ng question. Ano kasing tawag po pag ganun? Lactone? Cyclic na ano? Pag Cyclic ether. inattack niya yung ganun pa. Lactone. Cyclic ether, lactone. Oh. Cyclic amine. Cyclic amide rather. Lactam. pagka beta-lactam, ano yung sabihin? Attack sa beta. Beta position. Yes, kuya. Ganyan na ganyan. Kaya nga kuya, ano siya, 'di ba? Parang pag inaral mo yung medicine po na nauna na yung chem, na at maayos mo siyang inaral yung chem, tsaka biochem. Ang bilis ng ano mo kuya kagad ng connection. Like, okay, maintindihan mo. Kunwari, mga beta-lactam na antibiotic. Tama po ba kuya? Oo, tama. So, alam mo yun na nakaano yun, close ring yun na cyclic amide yun. So magre-ring opening, yun yung mechanism nila. Yung nga pa, mismo for kapag action. na-close na po ito nga so i-open siya ulit. Kailangan ma-restore po ito yung yes, oo. Kung magne-neighboring, kung ang gusto mong neighbor na mag-participate ay within the group or internal siya, dapat ma-regenerate mo siya at the end of the reaction. Tama yung deduction mo, Josh. hello stream to. Pero anyway, may cyclopropane pa na. Can't be that bad. Diyos, ang kalaban dito sa Pilipinas, ano eh. Kasi they want to retain, parang politics, want to retain the status quo. No? Kasi pag ang animosity nila sa akin, ano, bata pa ako, I wanted change all the time. Pagka meron ako nakitang ano, ayun, pwede pala no? Ayaw nila yun. So, ako naman, sa akin, becoming better, di ba? I mean, that's why, kaya nga sabi ko kay Josh, ang gift ko, pagka binigyan mo ko ng something, I make it better. Okay, hindi original yung idea ko, pero I make things better. Yeah, improve. Kaya kasi sabi ako din, ako kuya ay ano ang mindset ko din ay hindi talaga naka-status ko ang mga bagay-bagay eh. Pwede talaga siyang magbago eh. Pero ayaw nga. Ang mindset po ng mga Pilipino ay pag naka-status ko stability yun. Ganun po yung mindset nila. Kasi ganito yung ano eh, kahit na sa mga relative, ang tingin ko sa kanila ano eh,
Kasi ang normal educational system was created for the regular ano regular kids, no? So for the regular kids to thrive. So pagka ano ka on the extremes ka, hindi ka magta-thrive. Pagka nandun ka sa lower extreme, hindi ka magta-thrive kasi yung system for the nasa yung bell curve, yung nasa gitna. Yung average. So ngayon, pag nandun ka sa other extreme, para ako, I was always, ang isip ko lagi akong dinadaya ng school. Kasi I wanted to learn more. Tapos ayaw niyo akong matutunan na more. At the end of the year, ayun natutunan ko, parehas lang natutunan ng classmate ko. Kahit na ang tagal niya matutunan, pero ako ayaw mo akong i-abante, no? Yeah, correct. That's what I was feeling, high school pa ako. Kaya asan ako, kaya hindi ako papasok din. I don't need to come to class. Kunyari, sabi ko sa mga tinuturuan ko, dapat matuto kang tingnan yung pattern. Ako kasi, ayaw nila akong turuan ng mga classmate ko kasi pagkapasok ko, mas mataas ako pa magche-check ng paper nila, absent na nga ako. Naka-enjoy na nga daw ako, tapos kaya ayaw nila akong turuan. Lalo ako na challenge. Hindi ko, ayaw niyo akong turuan, ha? Sige. Game on, bring it on. Ganun ang utak ko lagi, no? So pag nakita ko ganun, bigyan mo lang ako isang sample ng problem. Alam ko na. Sabi ko na, kaya ako, mano-mano ko ginagawa yun. Kasi absent nga ako eh. Dahil yung kasama ko sa bahay, si Dr. Suleiman, bibigyan na ako ng medical certificate. 2 weeks akong absent. Tapos sa pagpasok ko, ako pa mag-check ng paper nila. So, ang inaano ko, inaalam ko yung pattern. Sabi ko, you don't need to memorize everything. Kasi naiintindihan mo yung pattern. Pagka you can work your way backwards. Kunyari, binigyan mo ako isang problem lang na may solution. Ganito palang ginagawa niya. Kaya ngayon, yung tinutulungan ko si Joshua, hindi pa kami nakakabili ng books. Kunyari, pag-solve niya ng mga fractions sa mixed numbers, those are just my unique ways. No? Hindi ko alam. Kasi absent naman ako. May discussion, absent ako. Correct. Na-discover nyo pong ano ito. Pattern by yourself. It will work. So, siguro ganito. In-apply ko lahat. Tumama naman, no? So, sabi ko, ganun ha, kaya mabuhat nun. After some time, dati nagpapakopya ako, no? Ayoko na, sabi ko, hindi niyo ako pinakokopyahan. Ngayon, ayoko, baka magalit yun, that's cheating. Dati kasi, maluwag ako, after ng experience ko, hindi lang ako pinapakopya, ayaw nila ako turuan. At saka ayaw nila ako turuan kahit na may time pa before the exam. Kasi nakapag-enjoy daw ako, tapos alam kasi may mga classmate ko rin na baka hindi naman ako may sakit. Kasi may medical certificate lang ako. Ang daya mo. Sabi ko, turuan niyo ako kasi nangungopia kayo eh. Sabi ko, so ayaw niyo ako turuan, ha? Sige, next time. Sabi ko, ayun, magbuhat na, hindi na ako, wala akong pakialam sa inyo. Sabi ko, So ako ganun inaano ko, yung patterns. So, I think, sabi ko, kung si Joshua, baka mas maganda ni sa kanya. Maganda ni head start ni Joshua than me. Actually, super ganda na po, kuya. Oo, maganda. Nagaganyan, no? High school, no? Nagaganyan, kaya nga, kala nila siguro baka useless yan. No. Sabi ko, mahirap eh. Sabi ko, ayoko, kaya nga ngayon, pagka yung ayoko na. Pagka yung Pasko, kanyari, Pasko, imbis na mag-enjoy kami, tinitira na kami ni si Joshua nga, he got disgusted eh. Isang gathering ng Pasko, iniiwan sila, sabi ko sa kanila, nainis na sa inyo yung bata. Kasi, ina-underestimate nyo kami, tsaka siya. Hindi namin pinakikinaman yung families nila. Tapos kami, parang public yung family namin na hindi naman kami nag-ano sa kanila.
no? Hindi naman kami nakikilam sa kanila. Kami pinakikilaman nila, Mel. So, minsan nakaka-insulto na no? Na parang tinuturuan ka kung ano. Baka daw hindi marunong mag-commute si Joshua. Sabi ko, madali lang yun. Kung yun lang ang pinaproblema nyo kay Joshua, hindi niya problemahin yun dahil may utak yung bata. Tuturuan namin yan. Sabi ko, no? Yeah. Parang least of his yan, problem po yan na matutunan. Problems na yun. Sabi ko, yung mga mas mahirap na pag-iisipin niya, alam niya na. Sabi ko namin, no? And we believe he can do it. Tapos nga, yung mga relatives nga ng mga kasing edad niya, mas introvert nga kay Joshua eh. Si Joshua, kahit na ano mo dyan, kung basta alam niya na ano ka, yung sincere Kunyari, di ba sa inyo, nag-open up si Joshua nakipagkwentuhan. Pero pag sa iba kasi, hindi siya nakipagkwentuhan pag alam niyang, alam may ibang, at the back of their minds, iba yung pag-iisip. Sabi ko, si Joshua, ano yan, hindi yan introvert. Kung alam niya na sincere yung tao sa kanya. Yes. He can sense that. Sabi ko, no? At saka ang tawag doon, feeling ko po yan, nag-root din po yung, hindi ko maano yung perfect term. Siguro pwedeng animosity, pwede rin po, parang, ano po sila, alam mo yun yung parang nagugulat. Kasi po, unconventional kuya yung the way na pinapalaki niyo po si Josh. And people tend to be scared to something na they don't really understand. Yes, kasi hindi naman po nila talaga na ano yan naintindihan parang takot or pwedeng naguguluhan sila na hala, bakit ganyan yung pagpapalaki nila? Kasi nga unconventional po yung parenting style nyo, kuya. Alam naman kasi nila, bata pa ako, unconventional ako. Kaya lang. Yun nga dapat, di ba? Parang family niyo sila, kuya Dapat parang in the first place, may idea na sila kung paano yung pwede nyo pong maging parenting style din. Kaya lang sila, samper tumitingin. Kasi nung malakas ng kita ko, unconventional ako, sabi nga nung kuya ko namatay, idol ka nila, lahat. Sinasabi, Jay, galing. Lahat, talagang ikaw yung bukang bibig, kahit na wala ka, ikaw yung sabi ko, don't believe them. Sabi ko, kasi we know the truth. Sabi ko, kasi yung namatay na yun lang yung nakakausap ko para sa akin na yung true to me, no? Yung iba, pagka yung malakas ang kita mo, yun, kahit saan kinuha, okay lang. Para sa akin naman, kung hindi naman clean din yung pinagkuhanan mo, that's no good, di ba? Kaya ako, katapusan ako, pag mag-share, wala akong basta kung tamaan, kung sino tamaan, bahala kayo. Basta ako, I will say the truth kasi to enlighten people. Para matigil na itong mga ganitong gawain, di ba? Hindi ko lang. So, siguro, dinadamay din nila si Josh sa mga ganun, no? Yung ganun na, either you like me or you hate me. Kasi, hindi ako yung tahimik lang na nasakay lang, no? Yan, sabi ko, ayun po. Naman, kaya parang, yun na lang po yung parang assessment ko na baka yung iba nyo pong relatives ay may animosity nga po or pwede rin indifferent sa inyo kasi nga they don't fully understand yung situation nyo po and tsaka yung parenting style nyo kasi bago yun sa kanila. So, yun nga po. Parang 'di ba pag hindi naman natin naiintindihan, nagiging cautious tayo. So, yun po yung nakikita kong reactions from them. Kaya parang nagiging indifferent po sila sa inyo. Pero yun nga, nasa perspective din kasi kuya yan ng tao. Kung open yung tao, yung open-minded siya na kumbaga na not all parenting style ay the same and hindi same shoes yung sinusuotan natin.
iba-iba tayo ng sitwasyon. Let's say po, iba po ang anak nyo sa anak ni ganito. Oo. 'Di ba? Kung, Yung kung ganun saka, po sila kalawak mag-isip, kuya, saka nung pumunta kami sa maintindihan nila yan DepEd, eh. Mel, yun sa Hmm. ang dami pala Ay, oo, kuya. Marami po. ang dami pala, kaya nagulat din ako sa DepEd. Kala ko, Mm-mm. yung iba pa nga. Alternative learning style po kasi Oo, siya yung iba pa nga, talaga. konti lang. Isa-isang subject lang, siguro, baka hirap yung bata. May ganun Mm-mm. pala, sabi ko na, isang subject lang yata ang tinitik. Kasi sabi, next time naman, ganito naman. Pinakinggan ko yung mga magulang. Tapos yun naman, tsaka yung nag-attend niya ako ng seminar doon sa, kasi may mga free seminar AOP. Yes po. Yung mga nagtotalk doon, yung mga kasama sa group ng AOPS, yung mga anak nila ba, pero Mm-mm. ngayon, college na, naka-insert naman sa mga gagandang university sa no? Oo, correct. 'Di ba? Ano lang siya, ang tawag doon, sabi nga natin ay ano yan, ano nga yung function na yan, Josh? Sa thermodynamics, hala, nakalimutan ko yung mga terms natin sa, different pathways, same ending siya, same Oo, final different state. pathways. Path function, tsaka path function, tsaka ano ba, state function. state. State function yan. Ang parenting style ay isang state function. Parang iba-iba man kayo ng paraan, iisa lang naman yung end goal nyo eh. Like, as parents eh, maging mabuti yung anak nyo, mapalaki ng maayos. Ganun, yun yung end goal pa rin naman eh. Pero iba-iba nga lang ng, Kaya nga, ng path. kaya ako, Actually, kuya, kapag inaral mo yung science and nature, mas maintindihan mo yung maintindihan mo mga lahat ano din eh. di ba? Tsaka pati nga human behavior eh, na parang, okay, kaya pala may mga ganito, ganyan. Kasi yung nature itself, nire-reveal ba siya, kumbaga, na ganito yung pattern na Oo, may pattern. nakikita natin sa nature. Ako Kaya din, ang gusto ko cool kasi talaga niyan, pattern. kuya. Mm-mm. Sa body Parang niya. ano lang tayo dito eh, mga nakatira lang po tayo na para sa Earth. Parang we try to understand Oo, kung ano yung andyan na nangyayari yan. sa paligid Andyan na natin. yung pattern since time immemorial. Kaya lang, Mm. we're just discovering Hindi lang them. natin siya talaga naiintindihan pa Oo. eh. Yun yung goal. Yung goal din ng science eh. It's of course for us to understand what's happening in our surroundings, environment. Yeah. Sobrang siguro ako, kuya, personally na-attract lang talaga ako sa chemistry na ay ang galing pala nitong field na ito kasi halos lahat kasi inaaral. Oo. Parang basta may matter po talaga, aaralin mo. You try to understand yung property niya. On top of all those patterns, I think there's this grand designer, no? Kasi bino mo na itapat kami sa UMed. No? I mean, this don't happen. The chances, no, kuya? The Yung chances chances. na ikaw ganun, ako, ayun, inino ko si Joshua, turuan ko muna siya chemistry kahit na biological science yun, background. Kasi nakita ko nga yung book. I was enamored doon sa title ng book nga na Chemistry, the Central Science. It must be, sabi ko, no? Kasi given my background, it must be. Siguro mas naiintindihan ko pa yung mga ibang concepts. Siguro yan po. Kasi hindi ko naman alam. So, gano'n na lang. Gano'n na lang po. Ayan. Naku, kuya, wait lang po. May tapos na po si Josh. Okay. So, may meeting lang din po. Pero sa Friday po ulit. Ayan. Tapos mo na hanggang 37. Sige ba? Ayan ha, ma-review mo pa naman yan. From when ba? 35? I-check muna na. I-check muna natin yung number 34. Nasa 34 pa lang tayo eh. So, let's check first your answers for number 34. Kanina naman po ito sa SN2 lahat mo. Okay, check ko nga. SN2 nga ba lahat? Check natin. Bilis. Strong. Kasi primary ka mo. Kung hindi baka hindi ko na nilagay. BR, tsaka M+. Okay. Isisynthesis mo to. Okay, sodium.
Okay, pwede sodium to eh. Sodium ethoxide, pwede. Tapos, SCH3. Oh, ano to? Yung presentation mo dito. SCH3C, ACH2CH3 to, Josh. Wala ba? Wala ba? Hmm. Wala ba? Ayan, oh, ito, oh. Naku, careful ka sa mga ganito. Tama? Dapat ganito lang Tama? yan. Ayan, oh. 32B, 34B. Dapat ganyan lang Meron ang lang. Okay, presentation okay. Sige mo. ba? Oo. Ano, Dahil irreparable. So, dyan, sige, 0.5. Pero tama naman, nagigets ko yung ano mo, solution. Careful ka sa mga ganyan, ha? Kasi ano tama. yan, Wait lang po. Na-realize ko pala po diba silver bromide is, hindi siya what? soluble sa water, so mag-precipitate. Yeah. Magpe-precipitate yan. Correct yun. Letter C. Okay. Oh, okay. Tama ito. Tapos letter D. Okay. Yan. Then ito. Tama. Ayan, tama na. Okay. Oh, may time ka pa para i-check lahat. I'll see you on Friday, ha? Sige ba? Okay. Sige. Thank Okay you, ba? Josh. Thank See you you on ba? Sige ba? Friday. Sige rin ba? Mm-hmm. Okay ba? Bye-bye. I-check Ay, nag-end na. Wala.